Good day everyone. My name is Sahada A. Omar BSCD 2B. Our topic for today is all about Rizal's tour of Europe with Viola 1887. Here's our objective to be discussed. First, to know where the tour started. Second, to know what or where is the happiest moment of the tour. Third, to know who are those people that Rizal and Viola had met during the tour. And lastly, to know where is the last place that Rizal and Viola had visited. Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Dr. Maximo Viola. Sino nga ba si Dr. Maximo Viola? Dr. Maximo Viola was a propagandist, writer, revolutionary leader, and doctor from Bulacan, Philippines. He is known as the best friend of Jose Rizal. In Europe, they worked together. They visited museums, art gallery, restaurants, and stay in hotels to work there in Europe. He studied medicine at the University of Santo Tomas and in 1882 went to Spain to continue his studies. He finished his course in the year 1886. Bago pa man maipalabas sa masa ang Noli ay binalak na ni Rizal na pumunta at bisitahin ang iba't ibang lugar sa Europe kasama si Dr. Maximo Viola sa kanyang paglalakbay. Nakatanggap si Rizal ng perang halagang 1,000 galing kay Pasiano na ipinadala naman niya kay Juan Luna galing sa Paris. Nang matanggap ni Rizal ang perang halagang 1,000 ay agad naman niyang binayaran si Dr. Maximo Viola sa halagang 300 para sa pagprint ng Noli. Pagkatapos mabayaran ni Jose Rizal ang lahat ng kanyang utang, nakita niyang may sapat pa siyang pera sa kanyang pitaka. At ang una nilang pinuntahan ay ang Potsdam. Ang Potsdam ay malapit sa syudad ng Berlin kung saan napaka-famous ni Frederick the Great. Nagsimula ang kanilang paglalakbay noong May 11, 1887. Si Jose at Viola ay masayang-masaya sa kanilang paglalakbay habang papalayo sa Berlin. Ang panahon ay kaaya-aya sa pagbebiyahe. Ayon kay Viola, ang laman ng dala-dala ni Rizal ay puro sulat na galing sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tutunguhin nila ang Dresden na pinakamagandang syudad sa German. Ang pagpunta nila sa Dresden ay nataon sa panlalawigang panrelihiyon, pagdadaluhan o paglalahok ng mga bulaklak. Kahanga-hanga ang iba't ibang uri ng mga halaman, kaya naman si Rizal ay pinagmasdan at pinag-aralan mabuti ang bawat halaman. Pinuntahan nila si Dr. Adolf B. Mayer na siya pa ang mas galak na galak sa kanilang pagdating sa Museum of Art, kung saan sila pumunta ay nakita nila ang kahanga-hangang pinta na Prometheus Bound. Ang ibig sabihin ng obra na ito ay pagparusa ni Zeus sa isang Titan dahil sa pagbibigay nito ng apoy sa iba. Samantala, mailalarawan sa isipan ang kapareho ng kanyang nakita sa sining galeriya sa Paris. Samantala, sa kanilang pamamasyal sa exhibition na banggit ay nakita nila si Dr. Chagor. Nabanggit nila kay Dr. Chagor ang gagawing pagpunta sa Litmeritz para bisitahin si Professor Blumentritt. At nasabi ni Dr. Chagor sa kanila ay bago sila pumunta kay Professor Blumentritt ay tumawag muna sila dahil ang professor ay may sakit sa puso, baka ito ay himatayin sa biglaang pagdating ng dalawa. Sa Tessin, ang sunod na pinuntahan ng dalawa galing sa Dresden. Noong May 13, 1887, 1:30 p.m. dumating ang tren sa Letmeritz, Bohemia.
pagkatapos matanggap ang tawag nila. Naroon ang naghihintay sa kanila na si Professor Blumentritt sa station. May dala-dala siyang lapis at maliit at masaklaw na sulat ni Rizal para siya ay makilala. Malugod niyang tinanggap sina Rizal at Viola sa unang pagkakataon. Ang dalawang dakilang scholar na sina Rizal at Blumentritt na nagkakilala lamang sa pamamagitan ng panulat ay nagkita at nagkasama din sa personal. Si Blumentritt ay isang mapagkumbaba at dating Austrianong profesor. Sa sandaling pagkikita nila ay nagkapalagayang loob agad ang dalawa at tinuring niya si Rizal na isang anak. Tinulungan ni Professor Blumentritt sina Rizal at Viola sa pagpili ng matutuluyan sa Hotel Crabes. At pagkatapos ay tumuloy sila sa bahay ni Professor Blumentritt para ipakilala sila Rizal at Viola sa kanyang asawa at mga anak. Ang asawa ni Professor Blumentritt ay si Rosa. Si Rosa ay magaling sa pagluluto. Nagluto siya ng mga pagkaing Austriano na siyang nagustuhan ni Rizal, at ang mga anak ni Blumentritt at Rosa ay sina Dolores, Dorita kung tawagin ni Rizal, Conrad at Fritz. Pinatunayan ni Professor Blumentritt na siya ay magaling sa pagpapatnubay at tagagabay ng mga bisitang turista. Dinala ni Blumentritt ang dalawa sa makasaysayan at magandang lugar sa Litmeritz. Hanggang isang hapon ay inimbitahan ni Professor Blumentritt sina Rizal at Viola sa isang inuman kung saan nandun ang pinakamasarap na beer sa Bohemia. One of the men in the group was the burgomaster, town mayor. Of said town, Blumentritt knew the burgomaster, so that approached the party and delightfully introduced his two Filipino friends. Rizal talked in fluent German, for which reason the burgomaster and his friends were amazed. At si burgomaster ay tinanong niya si Rizal kung gaano na ba katagal inaral ni Rizal ang pagsasalita ng German, at sinagot siya ni Rizal ng 11 months, sir. The burgomaster, further amazed and in the great admiration, he lauded such privileged talent of Rizal. Blumentritt embraced Rizal, telling him that few Germans could speak well their own language as Rizal could. Naimbitahan sina Rizal at Viola sa isang pagtitipon tourist club of Litmeritz. Isang hapon kung saan si Professor Blumentritt ay tinaguriang kalihim ng kasamahan. Naatasan si Rizal para magsalita sa harap ng maraming tao at hinihayag niya ang kanyang paghanga sa mga ginawa ng mga Austriano, lalo na ang magandang pakikisama at pakikitungo ng mga taong bayan. Malugod niya pinagtuunan ang oras ang paggawa at pagpinta ng malaking larawan ni Professor Blumentritt at magsilbing alaala niya sa mabait na profesor. At tinanggap naman ni Professor Blumentritt ng maluwalhati. Dinala ni Professor Blumentritt si Rizal sa bahay ni Dr. Carlos Zepelak, scientist of Europe, sa scholar ng Poland. Ipinakilala ni Professor Blumentritt si Rizal kay Professor Robert Kloschak, isang tanyag na naturalist. May 16, 1887, 9:45 a.m., nilisan ni Rizal at Viola ang Litmeritz. Sumakay sila ng tren. Si Professor Blumentritt kasama ang asawa at mga anak ay nalulungkot sa pag-alis ng dalawa. Habang sila ay lumalayo, baon ni Rizal ang mga magandang alaala sa tahanan o bayan iyon ni Professor Blumentritt. Sa sulat ni
Sa sulat na pinadala ni Professor Blumentritt na sinulat niya sa Vienna noong May 24, 1887, ipinahahayag niya sa pamilya niya ang kanyang pag-aalala kay Dora dahil si Dora o Dolores ay may sakit. Sa isang sulat niya para kay Professor Blumentritt sa Brunn, Austria, sa sulat ni Rizal, sinabi ni Rizal kay Blumentritt na naiwan niya ang kanyang diamond stick pin sa Hotel Krebs. Pagkatapos sa Litmeritz, binisita nila ang makasaysayang syudad sa Prague. Nakilala nila si Dr. Welcome.